Hello, 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 hello. Ito tayo ngayon. Ang vlog na ibibigay natin ay requested to sa kakilala natin. Isang estudyante natin na nag-request kung paano daw magdidiskarte ng babae. So, hindi naman mahirap magdidiskarte ng babae. So, anyway, ano lang to hindi sa mga marunong, ito ay ano lang to, hindi na to applicable dahil sa ang pambabae ay hindi ito mahirap gawin kung isasagawa mo. Kaso lang sa pambabae, kung gusto mo talagang magdidiskarte ng babae, so bibigyan kayo ng yan. So sa shout out shout out dyan sa nag-request nito, hindi ko dapat to ibibigay sa inyo dahil focus tayo ngayon sa mga religious activities natin at hindi naman tayo ng babae ngayon, ng bababae ngayon. Ngunit bigyan ko kayo ng hint pag gusto mo talaga. Mayroon talaga mga tao na gusto nilang marunong silang magdiskarte ng babae dahil may mga lalaki talaga na tahimik ba? Ang tawag nila tahimik, yan. Tahimik, hindi marunong. So dito, simple lang ang pambabae. Huwag kang magdidiskarte sa babae pag sa tingin mo wala kayong wala kayong lusot sa kanya. Unang-unang gagawin mo ay ang intuition mo. Ang intuition mo? Kailangan na pakinggan mo ang intuition mo. So titingnan mo kung may pwede ba kayong makapasok sa babae. Mayroon bang kunting feeling sa iyo ang babae, what I mean? So yun ang unang titingnan mo. Huwag kayo basta-bastang papasok sa babae pag akala mo medyo mahirap pasukin ang babae. So pag sa tingin mo mayroon kunting pagmamahal sa iyong babae, doon ka magdidiskarte. At saka pipiliin mo ang ididiskartihan mo. Sisiguraduhin mo na maganda yung dinidiskartihan mo. Just in case man kung anong mangyari, kung magkatuluyan kayo sa babae, kailangan pa na iaasawahin mo talaga. So yun, pipiliin mo ang babae na akma sa pagkatao mo. Huwag kang pipili yung babae na napakalayo naman ang napakalayo naman ang agwat nyo sobrang ganda ng babae kay hindi lang ka masyado, hindi ka kagwapuhan. How can you expect na makakapasok dyan sa babae? So dito medyo kunting lang, pag nagdidiskarte ka ng babae, isipin mo na parang compatible kayo with each other. Compatible, alam mo naman compatible kayo pag nagkakausap kayo, parang ang daloy ng usapan nyo ay maganda. Ngunit pag sa tingin mo parang hindi maganda ang daloy ng pag-uusap ninyo, hindi kayo compatible with each other niyan. So madali kayong mag-away niyan. So mostly yan yung hindi kayo compatible pag twin flame kayo. So yan, maraming problema yan. So mostly sa mga twin flame hindi nagkatuluyan So ganyan. So isipin mo mas maigi pa pag ang isang tao pag soulmate mo. Pag soulmate mo, yan, parang pa kayo, parang you're fitted with each other, match kayo sa isa't isa. Ngunit pag twin flame mo, marami kayong magkasalungat na ugali. So ngunit yun ang tunay, ang real mo na partner ay yung twin flame mo. Yan. So tuloy tayo sa pagdidiskarte ng babae. Okay. Ang sasunod mong gagawin, try mong babae. Either hihiram kayo ng mga gamit sa kanya, magtatanong kayo tungkol sa kanya, yun ang mga diskarte yun. Pag hindi siya pag ayaw niya, parang ayaw pumansin sa'yo, huwag mong ituloy. So
pagpansin, nagkakausap kayo, magandang usapan nyo, doon ka na magsisimula ng pagdidiskarte. Ngunit kung minsan pag nagdidiskarte ka na ang babae ayaw niyang didiskartihan siya, huwag mong ituloy dahil sa mapahiya ka lang doon. So dito, paano ba papasok ang mga amateur sa pambabae? Unang-una dito, kailangan ipapaalam mo sa kanya na may balak kang ligawan mo siya. Yan, ipapaalam mo sa agad. Bahala na kung ano niya, kung ayaw niya, ilalayo siya sa iyo. Ngunit pag mayroon siyang gusto sa iyo, okay lang sa kanya. Una-una, anong gagawin mo? Tatanungin mo siya. Magtanong kayo ng kahit anong mga tanong. Sunod, ano mo kung saan siya ang bahay, saan siya nakatira, saan siya uuwi. Siya sabihin niya doon siya uuwi. Pagkatapos sabihin mo na pupunta kayo sa kanila, okay lang ba pagmamasyal ka? Yun na, lusot ka na dyan. Sabihin mo, pwede bang mamasyal ako sa inyo doon? Yan, ganun lang. Pag nagalit siya sa'yo, pag ano niya, ayaw ko hindi gusto ng parents ko na mamasyal. Namamasyal lang ako doon, mamasyal naman ako doon. Ang ibig sabihin noon, clue na yon na mayroon kayong gusto sa kanya. Yan. Ngunit sa totoo, ayaw mong mamasyal doon sa kanila. Pagkatapos, pag ayaw niya, okay lang. Tuloy pa rin ang conversation nyo. And at least, pumasok na yung pumasok ka na sa motivation mo. Pagkatapos doon, ito na, mag-umpisa kang sa kanya. Yun lang ang unang discarding gagawin mo. Yun na ang unang discarding gagawin mo. Pagkatapos, marunong ka nang papasok dyan, ano ang gagawin mo. Tuloy lang, lagi mong lalapit ka lang sa kanya. Magkwento ka lagi. Dahil pag compatible kayo niyan, magkukwento yan. Pag hindi kayo compatible, hindi yan magkukwento sa'yo. So yan lang, una mong gawin. Yan lang ang motivation yun. Na ibig sabihin, malalaman ng babae na mayroon kang gusto sa kanya. Paano kayo, bakit kayo mamasyal doon sa kanya? Pag wala kayong gusto sa kanya, yun lang ang diskarte na una mong gawin. Yan. At saka, put it in your mind na lalong-lalo na pag binata ka na, hindi pa kasi binata yung nagpapaturo sa akin Yan, that's why para sa kanya to. So, pag binata ka na, pag gusto mo talagang ang isang babae na maging girlfriend mo, huwag kang mag-girlfriend pag wala kang pera. Yan ang laging ilagay sa isipan na kailangan na mayroon kayong pera bago kayo mag-girlfriend. Dahil magastos yun Pag may girlfriend ka, kailangan gastusan mo yun. Mag-snacks kayo doon. Hindi lang isang bigyan mo yan ng merienda, snacks. Pati yung kasama niya, bibigyan mo. Yan. Kasi kung gusto mo pang gusto kang maging gusto mo siyang asawahin, pati yung mga relatives niya, bibigyan mo yan Yan, pagpupunta na kayo sa kanila, yun, magastos yun. Kailangan mayroon kayong pira. Pag gusto mo talagang ang isang babae, kailangan mapira ka. Huwag kang manliligaw na wala kang pira. Dahil sa yun. Okay lang kung okay lang sa babae. Ngunit pag hindi okay ang babae, mostly sa mga babae ngayon, materialistic, wala kayong madali. Hindi mo makuha ang kiliti ng isang babae pag wala kang pira sa panahon ngayon. Kailangan may pira ka. Paano ka ba magkakapira? Maghanap ka ng pamaraan upang magkakapira ka. Intended talaga sa babaeng minamahal mo. Okay, yun lang. Kailangang makikita ng babae na kayo ay nagpupursige sa buhay mo. Dahil pag nakita ng babae na parang baliwala lang sa'yo, paano mo bubahayan ng babae na kahit nasa sarili mo, parang hindi mo nabuhay. Hindi mo mabuhay ang sarili mo. So, ganun ang mga diskarte sa pambabae. Anyway, marami naman tayong dapat ibigay sa inyo dito sa pambabae. Ngunit parang obsolete na yun Parang obsolete yung iba yung mga dapat kong sasabihin siya. Obsolete na yun, kaya nga dahil alam na ng maraming mga tao dito kung paano magdidiskarte ng babae. Ngunit
ito lang, last ko lang tong vlog to dahil gustong-gusto talaga ng student natin na bigyan siya ng mga hint kung paano magdidiskarte ng babae. So ito lang, ini very simple lang to. May marami pang mga diskarte sana na dapat ko ibibigay rito, ngunit ayoko dahil sa minsan yung mga diskarte na ibigay natin sa dito gagamitin sa mga taong hindi magandang tao. So dito kawawa ang mga babae. So dito pag gusto natin ng babae, kailangang asawahin natin. Huwag nating daanin sa diskarte pagkatapos pag nakuha mong babae, iwanan mo. Huwag ganun. So dito, pag gugustuhin natin ng babae, idaan natin sa tamang pamamaraan. Ngunit ito lang, dahil sa batang bata pa to yung mga humingi sa atin, parang bata pa talaga. So grade 7. So humingi sa atin paano magdidiskarte ng babae. Maraming pamamaraan ang pagdidiskarte ng babae. So dito my friend, wag ko lang habain. Ngayon hindi na tayo nagdidiskarte ng babae. Marami akong alam about sa pambababae, ngunit hindi ko yan sinunod Ayaw mga push and pull, ayaw ko niyan. Ayaw ko, parang ginago mo yung tao Ayaw ko niyan. Hindi ko lahat ng mga ginawa nila ay hindi ko talaga yung mga alam nila, tinuro na alam ko yun lahat. Alam ko yung lahat, ngunit hindi tayo sumunod dyan. So yun mga babaeng iba, sinunod nila yan anong nangyari? For their disadvantage talaga. Dahil yung mga sinabi lang ibang mga vlogger niyan tungkol sa dapat mong gawin, iba pusan po alam ko na yung mga ginawa nila, sinunod rin ng mga babae. Hindi maganda yun, hindi maganda talaga. Sasabihin ko lang sa iyo, what is good ang dapat nating gawin dito sa relasyon talaga, kailangan na mayroong proper communication. Yun lang. Huwag kayong maniniwala yung sabi na pusan po. Huwag. Ginago yun. So dito, kailangan sa isang relasyon na mayroon talagang communication. Pag walang communication, balang araw mawawala ang gana ng mawala ang gana ng partner mo. Dahil sa relasyon, kailangan both ay mayroong sharing of ideas yan. Hindi lang isang party ang isang tao ang nagpupursige sa isang relasyon. Kailangan dalawa. Pag hindi nagko-cooperate ang tendency na ang isang relasyon ay masira. So dito my friend, so sa humingi nito, I do believe na isasabihin ko sa kanya sa Tuesday. Walang klase sa Monday. Sabihin ko sa Tuesday, nandiyan na ang vlog na hiningi mo. Ngunit yung iba, yung mga new fight, mostly sa mga new fight, baguhan, new fight yan. So ito, pwede nyo ito magamit. Okay, hanggang dito na lang. Ito pa rin ng friend ninyo, Alfredo Gallego of this channel. Dito ko ilagay sa Alfredo C. Gallego. Have a blessed day, my friend.